Nako, heto na po mga kabayan, sumabog na kay Bato. Ayan mga karibin natin, wala na. Finish na, Marcos Jr. Trillanes, tinapos na ni Bato. Korte, umaksyon na. Aba, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga karibin natin, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan po muna natin to mga kabayan. Nagte-trending ngayon sa social media. Aba, eto pong si Father, no? Isa pong pari na naman. Si Father Robert Reyes. Ayan. Sabi niya po dito, so 13 is a ominous number. The number of traitors. Remember that. Mga hudas kayo. 4 na hudas na babae at 9 na hudas na lalaki. Aba, pambihira naman mga kababayan. Mula po ito sa bibig ng isang pari mga kababayan. No? Ang tinatawag niya pong hudas ay mga kapwa natin Pilipino mga kababayan. Na mga senador. Yung Brave 13 ang tinawag niyang hudas. Tama po ba yan mga karibin natin? Ito bilang isang Katoliko po mga kababayan, kasi Katoliko din naman po tayo, no? Bilang isang Katoliko, parang nawawalan na tayo ng parang respeto, no? Dito po sa mga pari natin. Bakit? Iimbis po na i-guide ninyo, for example na lang, mali ang ginawa ng mga senador. Dapat kayo pong mga pari, bilang alagad ng Diyos, no? Ay igina-guide nyo po sila. Pero dito po sa kanyang statement mga kababayan, there is no guidance. Ito po mga kababayan ay kung sa pagmumura pa, mura na po ito. Diba? Hudas ka. Pag sinabi kang hudas ka, mga kababayan, traitor ka. Diba? Traitor ka. Parang, parang minumura ka na rin yan eh. Diba? Kulang na lang sabihin nitong parang itong PI, mga PI kayo. Diba? Bakit hindi mo lang sabihin ng mga PI ang mga yan? No? Nag-aalanganin ka pa eh. Ganon din naman eh. Diba? Pahudas-hudas pa kayo. Tama ba yung lumalabas sa bibig ng parang ito mga kababayan? Di ba dapat, for example na lang, kaya nga sabi ko kanina, for example na lang, kung nagkamali man itong mga senador sa paningin niya lang di dapat i-guide mo sila. Ito dapat ang gawin ninyo. Diba? Ito dapat based on the words of God. Diba? Dito dapat kayo. Hindi dyan. Kung mali sila. Pero I think, ang bihira naman. Sa dami-dami po ng mga Pilipino, mga kababayan, ito po talagang mga pare na inaasahan po natin na mas makakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Sa oras po ng kagipitan, sa oras po ng eto ngayon, di ba? Mga krisis, sila po dapat ang unang magpapaalam sa taong bayan ng totoong nangyayari at kung ano po ang dapat gawin ng taong bayan. Pero pambihira naman, ito pang mga paring ito mga kaubayan, ang tila nagpoprotekta sa mga crocodiles, di ba? Yun ang mga totoong hudas, di ba? Yung mga nakinabang sa flood control scandal, sa mga flood control ghost project, di ba? Sa mga utang ng utang pero wala nang nakikitang project. Doon ka dapat sabihin mo mga hudas kayo. Pera ng taong bayang ginagastos dyan, pambayad sa mga utang, wala man lang nakikitang proyekto. Di ba mga kababayan? Mas papalakpakan pa po natin at hahangaan natin sana itong mga paring ito kung yan po ang kanilang paninindigan. Kaso iba po ang lumalabas po dito mga kababayan ay parang sila pa ang nagpoprotekta dito po sa mga hinayupak na mga kurap, na mga magnanakaw sa ating kaban ng bayan, di ba? Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Ramila, that man should not wear an abito. 13 is a lucky number. 12 apostle plus Jesus equals 13. No, correct. Ambot nimo Father, sabi po ni Roda. Sabi naman po ni Apola, I am a Roman Catholic but I don't like the priest utter his word. Yes, we disagree. Yes, we can comment, but who are you to judge and call them traitors? Respeto apo. Padi, para respetuhin ka din, correct, no? Guidance po ang kailangan ng mga nagkakamali, no? Guidance, hindi po yung
parang minumura nyo na rin siya sa mga pananalita ninyo eh. Diba? Pag eto kaya nagmisa, nagsisimba pa kaya? Naku po, dapat sa ibang planeta ito magmisa mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibyo natin? Just comment down below. At eto mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin to. Ito pong si, ito muna, unahin muna natin to si ano. Yan oh. Si Bendalo muna mga kababayan. Kasi sabi po dito ni Bendalo, Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya po dito, nobody is above the law. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado. Ayan, ito po yung pasaring niya. Dito po sa pagkakasuspindi kay General Aplaska mga kababayan. Teka lang, balikan po natin ang mga pangyayari mga kababayan. O sige, let's take the argument na wala ngang, sabi niya, nobody is above the law. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado. Okay. Buti nga ito eh. Buti nga si General Aplaska mga kababayan, nagtatrabaho sa Senado. Yung anak mo nga nahulihan. Di ba? Nahulihan mga kababayan. But still, nag-above the law po siya mga kababayan. Nag-above the law yung kanyang anak. So, Rimulya, no, bago mo sabihin yan sa iba, no? Sabihin mo muna sa mga anak mo yan na nobody is above the law. 'Di ba? Or even sa sarili nyo, 'di ba? Nobody is above the law. And nobody can bend the law. Pero sabi nyo, you can bend the law. So, talagang above the law nga kayo mga kababayan, no? Above the law, hindi above the law. Para saan ba yun? Above the law, okay? Alright, sabi po dito ni Luis, yes, nobody is above the law, but there is a separation of power vested in every co-equal branch of the government. Correct. Yung bend the law is above the law. Okay? Nobody is above the law, but I can bend the law. Correct ka. Nobody is above the law kahit ombudsman ka pa. Correct ka. Yung mga anak mo nga, sabi ko kanina, di ba? Yung anak niya. So, dito pa lang, you are the best example of bending the law. You are not the example of nobody is above the law because you are bending the law. Diba? Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kababayan? At eto, bago po natin i-play yung video, pagbigyan nyo na po ako mga kababayan, gusto ko lang pong i-share ito mga karibin natin. Ito pong si Arn, no? Hindi pa man nananalo si BP Sara sa impeachment mga kababayan, naglulupasay na si Arn. Ano pa kaya kung manalo na itong si BP Sara? Hindi kaya ito mahimatay mga kababayan? Sabi po kasi niya dito, kitang-kita na ang pambababoy sa batas ng mga Duterte senators at dapat mapanagot at maparusahan. Huyo, Arn, di ba? Kung gusto mo, total sikat ka naman, tumakbo ka sa susunod na eleksyon, no? Kasi napapansin po natin, no? Dapat kasi supposed to be ang broadcaster mga kababayan, especially if you are an anchor. You are supposed to be non-partisan, no? Wala ka, you are neutral because you're the third state, no? Fourth state, ayan. You're the fourth state of the institution, no? Yung ayan yung sa kay Marcos, no? Ito, executive branch, legislative, judicial, and the mainstream media. The fourth state, no? Kasi sila po are supposed to be ang watchdog, no? Sila po ang nag-check and balance sa ating gobyerno. Pero wala eh. Kung ganitong klase po ang journalist mga kababayan ng ating bansa, wala tayong makikita dito mga karibin natin. Ngayon pa nga lang hindi pa po nananalo si BP Sara sa dyan po sa impeachment na yan. Halos maglumpasay na itong si Arnold Clavio sa kakadada. Paano kaya kung manalo talaga si BP Sara at mananalo rin naman talaga? Antayin po natin ang pagkahimatay ni Arnold Clavio dahil sa pagkapanalo po ni Vice President Sara Duterte sa impeachment na kinahaharap niya ngayon. Aray ko po. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kay Arnold Clavio. Sabi po dito ni Lani Im Datumanong, ikaw ang baboy Clavio, sabi niya po
In your dreams, tumigil ka, Kokey. Sabi po ni Feliciano, sabi naman po ni Roegen, journalists and anchor should be or should also be partisan, not siding. Okay? Non-partisan siguro, okay? Panagutan ang flood control maleta boy, then itong malamang. Sabi nga, di ba, hindi po maleta yung sa kanila yung sobre yata, envelope mental media kasi sila no? Ito na siguro yung sinasabing 18 Marines, walang kinikilingan, pero may prenoprotektahan, yun na. Yan na nga, correct, no? Sino ba ang na position? Sabi po dito, adik ka palabyo. Ayan mga may tama talaga to sa isip, nagsalita ng mag-isa. Alright, ano pong inyong masasabi dyan kay Arnold Clavi mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video, pasok ka. So ito po yung mga rason na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance sa pag kayo po ay lalabas dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto? Wala naman, hindi naman kasama sa usapan natin. Kung sa kanya lang, kinusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na kung bumalik sa trabaho. Bahala na, whatever happens, i-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. So, nakarating ako. Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo. Okay na sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risk ko. Matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay sa pumasok tayo sa servicing. So, okay na sa atin. Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nagkusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado. Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. So yun po, gusto namin na kami na naman majority. Senator, normal. Sige po. Senator, are you happy with the outcome kung paano po kayo binibigyan ng protection ngayon ng bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestuhin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents? Masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa mga kasama kong senador na sumuporta na suporta. Yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man. Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto? Mas kahapon, nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at si Nico Pangilinan. Nag-intervene kami dalawa doon sa dalawang medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin. At, sino ba talaga ang pinag-awayan? Yung paninigaw o si Sharon Cohen? Hindi nakalab team kasi. Baka biglang naalala nitong si Kiko Pangilinan, nasundot din. Pangit naman na naging kalab team din nitong si ano. Alaga. Kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Matatang respeto ko sa iyo. Wala na. Lang yun, kahit anong mangyari, wala akong sama ng loob sa kanya. Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo? Maayos. Mataas ang respeto ko sa kanya. Noon pa. Tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinakamataas siguro na tenure. Yung tenured senador dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest respect. In fairness. Senator, in fairness, kahit na ginanyan nitong si Tuta Soto, itong si Senator Bato de la Rosa, kahit na ngayong mga panahon na to, ang gusto mangyari nito mga parang merong sira sa tutok na senador ngayon, isuko siya dyan, isuko itong si Senator Bato sa mga otoridad. Ang gusto pa rin ni Senator Bato, pagrespeto pa rin ang sagot ni Senator Bato dyan sa mga kabastusan ng iba niyang mga kasama dyan sa Senado. Isa sa mga lumutang na issue, yung wala daw proper coordination yung NBI agents with Senate, nung Monday, tungkol nga po dun sa paghahain ng arrest warrant sa inyo. Napag-usapan niyo po ba yun ni former Senate President Tito Soto? Ano daw po ba talagang nangyari? Ano pong paliwanag niya sa inyo? Ang binasihan ko lang naman is yung official report na binigay ng USAA, Office of the Sergeant at Arms,
tungkol sa insidente na yan. Sabi ni USAA, si General yung aming USAA, sabi niya lahat naman daw yun is under the instruction of Senator, Senate President. Yung coordination, yung pagpapasok, talagang instruction niya ng Senate President. So, I take that as an official statement. So meron pong koordinasyon. And you feel like, Senator, kung si former Senate President Tito Soto pa rin ang nakaupo, ibang nangyari? Baka wala na kayo sa Senado ngayon, sa tingin niyo po? Hindi ako makasiguro niyan. Hindi ako makasiguro kahit naman siguro nasa minority ako. Hindi siguro kung anong mangyari. Oo, Senator, umabot na nga po sa punto. Kahapon nakita ko po yung video nyo, nananawagan na po kayo sa Pangulong Marcos Jr. Hinihiling nyo po na bigyan po kayo ng proteksyon. Meron na po bang sagot ang palasyo dito sa panawagan ninyo? Hindi ko pa alam kung may sagot na ba o anong sagot nila. Basta wala namang masama sa magkikiusap lang, magpakumbaba at makiusap kapag ikaw ay nasa sablak sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sila masama ang magkikiusap. Kaya sana huwag hindi na tagayin. Didn't take it as negative. Nagkikiusap lang naman tayo. Alangan naman, doon ako magkiusap sa gobyerno ng China, sa gobyerno ng US, sa gobyerno ng Russia, na ako ay isang Pilipino. Kaya, dapat lamang na sa gobyerno ng Pilipinas ako ng suporta para hindi ako sasakupin ng mga dayuhan. Tama. Kanino ako hindi nagtulong dahil the sole duty of the Philippine government to take care and to serve and to take. It's an every Filipino citizen. Dahil nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya mga presidente ng Pilipinas. Yun ang obligasyon ng gobyerno na protektahan ang bawat mamamayan. Kung nasa tamang katinuan ng namumuno. Pero kung wala sa tamang katinuan, Senator Bato de la Rosa, sorry na lang sa'yo, pinoprotektahan niya yung mga tumatanggap ng maleta. Kahit na sabihin natin na magkaiba kami sa politika, magkalaban kami sa politika, kahit na magkasama kami, tumulong pa ako para sumampanya sa kanya, pero nagkakaroon ng alitan, yung Duterte at saka Marcos, nagkalaban na kami ngayon. At then nagdaday, politics lang naman ito eh. Kahit ano mangyari, siya Pilipino, ako Pilipino pa rin. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.